Good morning, good afternoon, good evening, o kung anong oras nyo man mapapanood tong video to mga idol at mga turugsoy, ay isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome back to my video. Today ngayong araw mga idol at mga turugsoy, ay maintenance na naman po ng aking kabayo mga turugsoy, dahil nga ng mga nakaraang linggo mga idol at mga turugsoy ay nag-uulan-ulan. Kaya sigurado po ako na yung mga piston po ng ating preno mga turugsoy ay nag-stack up na ito. At saka syempre check na rin po natin yung brake lining natin mga idol at mga turugsoy, baka pudpud na. At ang pagbukas ko nga, ito na po yung tumambad sa akin. Yun mga turugsoy, manipis na yung lining natin, kapapil na lang. Oh. Kaya kailangan na natin tong ipa-banding mga idol at mga turugsoy. Pero yung isa all goods pa, nakapal pa. Kaya yung isa lang papabanding natin, tsaka yung sa kabila, isa lang din. Alright mga turugsoy, hatid na natin yung brake lining natin sa pabandingan doon kila Plamio, yung pinagkakatiwalaan natin pabandingan since day 1. Hindi pa ako driver ng jeep, doon na talaga sila nagpapabanding. Kaya let's go. Bossing high grip. Tapos paano ulit yung gilid? Magkano isa niyan? 160 po. 160. Tapos ayun mga turugsoy, bale 160 po ang isang brake lining natin yan mga turugsoy. Kaya binayaran po natin dyan ay 320 po lahat yung dalawang pinabanding ko. Lining nga. At ang klase ng pwedeng pagpaliningan dito mga turugsoy dito. Lahat ka na meron dito pang motor, pang jeep, clutch lining, brake lining. Lahat meron sila kompleto sila. Bale dito po yung kila Plamio mga turugsoy, no. Along Urbano Velasco Avenue lang yan mga idol at mga turugsoy. Bali dito sa Pasig, lahat po ng mga nagpapabanding dito ay dito sila tumatakbo. Dito lang yan, along Urbano Velasco Highway. Katapat po siya ng CK Bakery. Tapos yan sa unahan yan ay Pinagbuhatan High School yan dyan. Tapos yung dito sa kabila, yan dyan, punta dyan, galing sa palengke yan. Katabi lang po siya ng OJ Lynn's Barbecue o kung ano man pagbasa dyan. Pagkatapos pagpabanding mga turugsoy, dito tayo kay John Glenn Motor Parts, available Japan Car Plus. Bili tayo ng brake fluid tsaka wheel cap ng ating Reno. Kaya brake fluid po, national po yung malaki. National brake fluid. Opo, tsaka wheel cap pang unahan. Isuzu. 4. Taiwan, Japan. Meron ba yun? Oo, pareha second Eh, niya. second. Second din yung original. Maganda, kahit ano, basta maganda klase. 4 na peraso. Pangunahan? Pangunahan. Ang malaki. Tingnan mo yung diferensya ng global. Ganun pala yun. May local, may original pa. Ano second yun? Kasi lang, tingnan mo itsura. Pag niloloko ka, hindi nila. Oo. Makunat to eh. Ha? Parang matigas na. Iba talaga ang pero niloloko nila eh. Ginagawa nilang kaya kumuha ko nito para kaalaman. Magkano ba to kuya? 45. Yung isa, magkano yun? 35. 35. Ito na lang tayo. Sa original, syempre. Hindi ako kasi, ayoko magloko kasi hindi preno yan, mahirap eh. Maano tayo? National Proceed siya. brake fluid. Kaya kay John Glenn. Ano ba? 375 lahat. So binigyan tayo ni John Glenn ng original na parts ng ating jeep. Kasi nga naman, preno nga naman talaga kailangan. Magandang klase yung mga turugsoy, original na wheel cap mga turugsoy. Let's go, punta tayo sa ating unit. Gawin tayo. Hintayin natin yung pinabanding natin kung ito yung mga alauna para mababalikan nyo. Kaya gawin mo natin dapat gawin sa jeep. Let's go. Putol na yung ating moldy mga turugsoy. Kaya babaklasin natin to.
Habang yung lining natin ay nandun sa bandingan, ay kinalas na namin itong aming molye sa harapan. Kasi nga yung molye natin ay mayroon ng putol. Laglag ng I-beam. Pero yung mga kalso naman yan. Ayan, kaya safety pa rin tayo mga Turugsoy. Safety first. Yon, time-lapse na natin mga Turugsoy kasi medyo matagal-tagal po yung video na to. Time-lapse na lang natin. Bali, kinakalas ko na po yung center bolt mga idol at mga Turugsoy, no? Tapos pagkalas pa po ng aking bossing dyan ay naputol po yung center bolt natin dyan. Kasi sobrang katagalan na rin. Tapos yan, tinatanggal ko na rin po yung pinakang lock ng ating mga molye. Tapos tinahandahan na namin isa-isa. Tapos dumating pa po yung anak ko dito si Kulutay, naghatid po siya ng pagkain namin mga Turugsoy. Diyan mga Turugsoy, naabot tayo ng ulan. Kaya hindi na po ako nakapag-video ng pagkabit namin ng aming molye at saka nung lining sa may kaliwa. Itong kanan na lang aking bibidyoan mga Turugsoy. Kasi biglang bumuhos yung ulan. Alam mo naman, pag umulan, masira yung ating cellphone, wala tayong pang video. Mabilis na ito, hapon na mga Turugsoy. Yun mga Turugsoy, inabot tayo ng ulan kanina. Kaya hindi na po napag-video nung kinakabit namin yung molye namin. Dahil sobrang lakas po ng ulan, tapos biglang buhos. Kaysa mag-video pa ako pa mamaya masira po yung aking cellphone. Wala na po ako magagamit. Wala pa po tayong budget para pakabili ng bago. Alay mo, ma-monetize na tayo ni Meta sana. So, bali sa mga oras ito mga Turugsoy, kinakabit ko na po yung brake lining ng ating sasakyan mga Turugsoy, ng ating jeep na kinuha natin kila John Glenn. Kaya mga Turugsoy talaga, no, once na ikaw ay isang chopper ng jeep, kailangan talaga mga Turugsoy marunong ka rin gumawa ng jeep ninyo, magto-troubleshoot kagaya niyan, pagtanggal kabit ng mga lining ng ating preno. Kaya na natin yan. Basic na lang sa mga chopper ng jeep yan. Pero kung ikaw ay bago-bago pa, medyo mahirapan ka dito mga Turugsoy. Bale mga Turugsoy, may kukwento nga po pala ako sa inyo mga idol at mga Turugsoy, no? No, mga panahong kabaguhan ko palang drive mga idol at mga Turugsoy ay nangyari po sa akin yung hindi inaasahan. Yung nalusutan po ako ng preno sa kalsada. Pag-apa ko ng preno ko, biglang lumubog siya. Pag lubog niya, ibig sabihin, lusot na po yung preno natin nun. Tumagas na po yung wheel cap natin sa may wheel cylinder natin. So, tumagas na yung fluid. Ayun. Kakagat pa naman yung preno niya, kaso nga lang, syempre, delikado na yon. Kaya dinahandahan ko lang pabante para may tabi. Tapos pinababa ko na po yung mga pasahero ko. Tapos ang nangyari mga Turugsoy ay naghanap na po ako ng pwedeng pagpaparkingan. Tapos doon ko na ginawa. Nung mga panahon na yung mga Turugsoy ay kabaguhan ko pa lang noon. Siguro mga ilang buwan pa lang ako nagdo-drive noon. Siguro mga 3-4 months pa lang yan. Hindi pa po ako sanay masyadong maggawa ng jeep noon. Kaya nung nalusutan po ako ng preno ng mga time na yun mga Turugsoy, kinabahan ako bigla mga idol at mga Turugsoy. Syempre, delikado yun mga. Pagka nalusutan ka ng preno, nakakatakot na yun. Baka mamaya ma-aksidente ka ganon. Kaya kinabahan po talaga ako. Kaya buti na lang kamo ay nagparamdam po yung preno ko na dahan-dahan siyang lumulusot pero kumakapit pa rin yung mga lining niya. Umihinto pa rin yung mga jeep natin mga Turugsoy. Kaya naitabi ko pa rin siya ng maayos. Thanks God pa rin. Hanggang sa ngayon mga idol at mga Turugsoy, nangyayari pa rin talaga yung mga ganung bagay. Hindi talaga naiiwasan yun. Pero basta kasama po natin lagi si Lord sa ating biyahe sa buhay, ay hindi po tayo mapapahamak. So kung sa mga puntong to mga Turugsoy ay nanonood pa rin po kayo ng video ko, hindi nyo pa rin po ini-scroll, paki-comment down below naman po mga idol at mga Turugsoy kung taga saan po kayo para nalalaman ko po kung saan na po nakakaabot ang aking video. At mayroon pa nga po pala akong ikuwento sa inyo mga Turugsoy, no? Ano to? Taong 2014, January 25, 2014. Birthday po ng aking boss yun, hindi ko po makakalimutan yun. Talagang bagong bago pala ako noon, nagde-drive. Kasi nakakuha ako ng lisensya noon,
December 2020, 2012 at 13. Bali January 25, isang buwan pa lang ako to drive nun. January 25, pinabiyahe sa akin yung jeep. Ngayon, kasi birthday niya yun magre-renew siya ng lisensya. Ang nangyari mga Trugsoy, meron sa aking nakikipag-unahan, ganon. Siyempre, bagong driver pa, mainit pa sa manibela, nakikipag-karay-karay na ganyan. Ngayon, ang nangyari mga Trugsoy, paglusong ko dyan sa may rotonda ng Pasig, galing ka ng Quiapo nun, papasig ka na, galing kang Bagong Ilog, palusong. Ngayon, ang nangyari, pagpalusong ng ganon, pag-apa ko ng preno ko mga Trugsoy, biglang nangyari hindi inaasahan mga Trugsoy, hindi po kumagat yung preno natin. Bigla ako nataranta ngayon. Pero kahit pa paano nakapag-isip-isip pa rin ako. Yung nasa harapan ko, jeep. Yung nasa kaliwa ko, kotse. Yung nasa kanan ko, gutter na yon. Yung nasa kanan ko mga Trugsoy, ay yung vendor ng mga kakanin, yung mga puto, kutsinta, gano'n. Pinangga ko yun mga Trugsoy, sigawan yung mga pasahero ko, punong-puno pa naman din ako. Pagbangga akong gano'n, no? Yung lahat ng mga paninda niya, mga Trugsoy, napunta sa ibabaw ng hood ko. Sigawan yung mga pasahero ko, babaan. Sabay-sabi sa akin, ano yun nangyari? Walang po tayo ng preno. Tensya na po. Yun yung time na unang-unang bangga ko mga idol at mga Trugsoy. Hindi ko makakalimutan yon mga idol at mga Trugsoy. Sa mga kapwa ko jeepney driver dyan, kayo po, ano po kwentong bangga ninyo mga idol at mga Trugsoy? Kwento nyo naman po dito, comment down below. And that's all for today mga idol at mga Trugsoy. Bye bye! Peace out! I love you all!